Kapal please lang, napairap ako, oy lawayan mo iyang si Buknoy, ah. Baka mausog, tumalikod na ako at papasok na sana sa kwarto, pero napatigil ako nang bigla akong tinawag ni Travis. Bakit? Tanong ko. Napapangitan man si Baby Box sa'yo, huwag kang mag-aalala. Sa mga mata ko ikaw ang pinakamaganda, pandan ko. Pandan ko. Pandan ng buhay ko, sabi niya habang nakangiti. Salamat. Buko ko. Buko ko. Buko ng buhay ko, malambing na sagot ko. Sinasakyan lang ang trip ni Manyakol. Napatitig lang siya sa akin at dahil maputi si Manyakol bigla siyang namula. Ay kinilig. Ha 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 ha, bumulalas ako ng tawa saka pumasok ng kwarto. Kumuha ako ng magandang damit para pamalit pag alis ko. Aalis na rin kasi ako ngayon dahil pupunta na akong studio. Nag-text na si Hero na nasa studio na siya, kaya sabi ko papunta na rin ako. Kinabahan naman ako bigla dahil nga sa nangyari kanina. Wish me luck. Sana wala talagang nangyaring masama sa handsome face ni Heron. Inilagay ko sa isang paper bag yung damit at lumabas na ng kwarto. Aalis ka? Tanong ni Travis sa akin habang buhat-buhat niya pa rin si Baby Buknoy. Tulog na ang bata. Tumango ako. May trabaho na ako. Napakunot noon niya, trabaho. Anong klaseng trabaho? Saan? Safe ba? Sunod-sunod niyang tanong, isa ka ba't kailangan mo pa kasi magtrabaho? Paulit-ulit na tanong, sambit ko, dyan lang sa bayan. Isa akong waitress sa isang bar. Eat ka. Saang bar? Walang niya. Ipapakita mo sa ibang mga lalaki katawan mo. Inis na sagot niya. Kahit na matangkad si Manyakol na manage ko pa rin na maabot ang ulo niya para batukan siya. Waitress nga, di ba? Ka dyan, sagot ko, kigwapo-gwapo pero bingi. Saang bar yan? Gusto ko sumama. Shut up, kinuha ko yun bag ko. Ano nga? Gusto kita bantayan. Baka bastusin ka dun. Babasagin ko mga bungo nila. Tinignan ko siya, shut up, okay. Napanguso siya, basta kapag may nambastos sa'yo text mo agad ako, ah. Papaliparin ko agad ang kotse ko papunta dun, sabi niya, ingat ka. Kiss ko, umuso siya. Kiss mo mukha mo, sabi ko sa katumingin kay Buknoy. Napakunot noo ko nang makita kong basang-basa ang mukha ni Buknoy. Bakit basang-basa ang mukha ni Buknoy? Tubig ba iyang nasa mukha niya? Umiling si Travis, hindi iyan tubig. Laway ko iyang nasa mukha niya. Sabi mo lawayan ko, edi ayan. Binatukan ko ulit siya, syunga. Lawayan hindi duraan mo ang buong mukha. Hala! Ang bobo naman ni Manyakol. Diyos ko! Punasan mo nga iyang mukha niya. Makita ni Ate Bridget yan patay ka. Liwanagin mo kasi pagmamaktol ni Manyakol. Tawang-tawa akong umalis ng apartment dahil sa ginawa ni Manyakol. Wala na bang ikabubobo yung lalaki na yun? Ang gwapo pero slow. Walang yan naman, oh. Ha ha ha. Tinext pa ako ni Travis na i-text ko sa kanya kung saang bar ako mag-work pero hindi ko na siya nireplyan. Bahala siya sa buhay niya. Baka maloka siya kapag nalaman niyang magiging lead actress ako sa isang commercial. Though yun pretty version ko lang naman yun. As usual dumaan na naman ako sa isang mall para magpalit ng damit at isuot ang mahiwagang bra ni Lola. Lumabas ako ng banyo at ng mall na hinahabol ako ng mga tingin ng mga taong nakakasalubong ko. Nag-search ako sa YouTube kung paano maglakad ng pangmodel at dahil fast learner ako agad ko itong natutunan. Para akong nasa catwalk dahil sa paglalakad ko. Ala Victoria's Secret model ako maglakad ngayon papunta sa sakayan ng jeep. Wahaha! Kaganda ng mukha ni Christine pero nagje-jeep lang. Sorry naman. Wala nang pera, se. Nag-text na ako kay Hero na nasa labas na ako ng studio. Nag-reply naman siya na yun manager niya raw ang susundo sa akin dahil may kausap siyang mga importanteng tao. Sabi ko na lang sure. Kilala ko naman si Lolita dahil isa itong sikat na manager ng bansa na lahat ng hawak na artista na papasikat. Nakatayo ako sa labas nang may tumawag sa akin. Paglingon ko nakita ko na si Lolita. Ang pinaka-sophisticated at glamorous na manager na nakita ko sa Z, ang social niyang tignan at ang galing niya magdala ng damit. Hindi halata ang edad niya sa itsura niya. Mukha pa rin kasi siyang bata.
Hi, you're Christine, right? Friend ni Heron. Ang makakapartner niya sa commercial, nakangiti niyang tanong sa akin. Agad akong humiti, yes po, magalang kong sagot. Nice to meet you, sabi niya saka nagbeso-beso sa akin. You're so gorgeous, iha. Kaya pala proud na proud sa'yo si Heron. Ay talaga po, nahihiyang sagot ko. Yes. And one more thing, ngiting-ngiti pa rin siya. Ano po yun? Don't like you, sabi niya habang nakangiti. Ay naloka naman ako sa kanya. Matandang to plastic. Noong bata pa ako palaging sinasabi ni Papa na wag daw akong mang-aapi ng kapwa ko. Wag daw akong gagawa ng kahit anong ikakasakit sa kanila na pisikal o emosyonal. Pinalaki niya akong mabuting bata. Boobs lang talaga hindi lumaki sa akin. Sinabi niya rin sa akin na sa hirap ng hamon sa buhay sa aming mahihirap marami kaming taong makakasalamuha na hindi kami magugustuhan. Isa lang kaming mga taong dukha so ano bang maipagmamalaki namin, di ba? Sa mata ng tao kapag wala kang salapi wala kang karapatan magmataas. Habang sila na may pera and all umaarte bilang isang Diyos. Akala mo kung umasta sila ang may gawa ng langit at lupa. Akala mo pati lupang tinatapakan mo pag-aari nila. Mga akinero't akinera. Akala nila kanila ang lahat. E di inyo na. Saksak nyo sa abdo nyo. Pati na rin pala sa alak-alakan nyo para mas masaya. Pero kahit maraming pangaral sa akin, si Papa hindi niya nakalimutang ituro sa akin na kapag inaapi ako kailangan kong lumaban. Hindi ko kailangan maging hypocrite para magmanhid-manhidan na lang sa ginagawa sa akin. Noong wala pang Christine sa mundo at tanging pangit version na mukha ko lang ang nagagamit ko ayos lang sa akin api-apihin ako. Patay mali siya at deadma lang ako sa ginagawa nila at sinasabi nilang masasakit sa akin. Nasanay akong maging manhid sa mga masasakit na salita nilang ibinabato sa akin. Pero ngayong may isang maladyosang Christine Cordova na nag-exist sa mundo, hindi na ako dapat magpaapi sa iba. Hindi ko hahayaan na pati itong pretty version ko ay maaapi at makaranas ng kamalditahan sa ibang tao kahit wala naman akong ginagawang masama. Sagad na ang pasensya ko. Ubus na ang nabili kong manhid pills. Dahil sa mga oras na to gustong kumala ng Christine Cordova na maldita. As I don't like you. Nagpantig talaga ang dalawang tenga ko sa sinabi ng lolita na ito. Hindi niya raw ako gusto. Ilang ulit ito nagpaulit-ulit sa utak ko. Yung kanang kilay ko biglang napataas ng kusa. Lumalabas ang bitch mode ko. Kung pwede ko lang paabutin hanggang batok ko, tong kilay ko ginawa ko na para mas mataray ang dating. Good thing about Christine's beautiful face. Pwede ito maging maamong mukha kung gugustuhin ko at maging kontrabidang mukha kapag trip ko naman. Ilang beses kong sinubukan ang iba't ibang klase ng facial expression sa salamin nakaraan at wala akong idea na maaari ko palang magamit ang kontrabidang mukha ni Christine ngayon. Natawa ako. Yun nakakainsultong tawa na siyang naging dahilan para mawala ang plastic ng ngiti ni Lolita sa mga oras na to. Mukhang nagulat siya dahil bigla akong natawa sa sinabi niya. Mabuti naman para maloka siya. Matandang to plastic. You don't like me, sabi ko habang nakataas ang kilay ko, don't worry. I know that feeling. When someone is more beautiful than you would hate her in an instant, right? Dagdag ko, I'm used to it well. Ano nga bang magagawa ko? Sadyang ang ganda-ganda ko. Ganon naman talaga, ang ganda ko agad kinainggitan ng matatanda. Haha. Oops. I'm so sorry. I smiled. Siyempre, yun plastic din ng ngiti. Ano ka ngayon, Lolita? Akala mo ikaw lang kayang umiti ng plastic. Tsura mong matanda ka. Nanatiling composure si Lolita kahit halatang nainsulto siya sa isinagot ko sa kanya. Napataas na rin ang kilay niya with matching crossed arms pa. Nakikipagsabayan sa kamalditahan ko itong famous manager na ito. Hindi ako aware na ganito pala ang ugali niya dahil sa telebisyon palagi siyang nakangiti. Well, ano nga bang ini-expect ko? Marami nga palang two-face sa showbiz at maraming plastic sa mundong ibabaw. Hindi lang ako na-inform na may makakasalamuha ako ngayon. Buti na lang handa ako. Tisse. As don't like you, really. Mas lalo kitang hindi nagustuhan ngayon. Hindi ka ata kilala ng lubusan ni Heron, napailing siya,
Wala talagang talent si Heron para mag-discover ng mga fresh talent cause look at you. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Inner beauty lang mayroon sa iyo pero wala kang galang. Wala kang respeto sa senior mo. Nanatili akong nakangiti, what goes around comes around, darling. You welcomed me with your bitchiness. I just returned what you have given. Napaisip ako, T&O. Respect should be given freely and do not ever ask for it since you didn't have one. Just piece of advice. Nawala na yun ngiti niya, how dare you? Inis na sabi niya, anong karapatan mong pagmalditahan ako ng ganyan? Hindi mo ba ako kilala? I'm Lolita. The famous manager of the Philippines. You have no rights to answer me in that way. Para sa isang baguhan masyado kang mayabang. Ano bang pinagmamalaki mo? Yang ganda mo. Newsflash, iha. Sa showbiz may mas maganda pa sa iyo. Maraming mas pa kaysa sa iyo. Kaya wag ka masyadong magmataas. Baka hindi ka pa nakakalipad bigla ka nang bumagsak, she smirked. I am aware of that, Yuma Lolita. Alam kong sa showbiz maraming mas pa sa akin. Sabi ko, alam ko ring sa showbiz maraming plastic. Nagkalat nga lang sila in fact. Who knows? Kausap ko na pala ang isa. Natawa ako, sana nagkakamali ako. Ano? Anong natapos mo, iha? Nag-aaral ka pa? As doubt it based kung paano ka sumagot it was like you don't have a breeding. Do you? I don't have a breeding, Lolita. Hindi naman po kasi ako aso. Kayo po ba may breeding? Baka kasi aso kayo, tuloy lang ako sa pagngiti and one more thing, do not ever speak about good moral and education here. Kasi sa ating dalawa parang ikaw ang walang pinag-aralan. Jesus instruct et bien lev. I am educated and well-mannered. Nagulat siya at hindi ata naintindihan yun French na sinabi ko. Anong sinabi mo? Minumura mo ba ako? Te ves como an idiota, sagot ko ulit sa lengguwahe na Spanish naman. You look like an idiot. What are you talking about? Gulong-gulo na sagot niya. Napatawa na lang ako, wala po, Yuma Lolita. I just spoke two different languages. Kayo ata ang kailangan mag-aral at hindi ako. Sasagot pa sana siya pero nakita kong palabas si Hero ng studio at papunta sa gawin namin. He looked confused nang mapatingin siya sa aming dalawa ng manager niya. Nang manager niyang nakasinghot ata ng plastic baloon noong bata pa siya, kaya hanggang ngayon pagtanda niya plastic na. Transformer pala to, o baka Digimon? Plastikamon. Anong ginagawa niyo dyan? Mag-umpisa na ang commercial conference, sabi ni Hero nang makalapit siya sa aming dalawa ni Lolita. Yung mataray at inis na mukha ni Lolita agad na palitan ng nakangiting mukha. Oh my gosh! Plastic talaga, tong matanda na to, malaki respeto ko sa matatanda pero kapag kinanti ako lumalaban ako. Paano ko rerespetuhin ang isang matanda na hindi naman din nagbigay ng respeto sa nakababata sa kanya? Wala naman, Heron. We were just talking. Right, Christine, tumingin sa akin si Lolita saka umitid Heron. Hindi ka nagkamali kay Christine. Hindi lang siya maganda kundi matalino rin. She's too perfect for your commercial. I told you, ngiting-ngiti na sagot ni Heron tapos tumingin siya sa akin, are you okay? Yeah, I'm fine, sagot ko naman ang buhay talaga parang ilog pasig. Maraming plastic at janitor fish na nagkalat. Ha? Heron answered me confusedly, ano yon, Christine? I shook in the head, wala naman. May naalala lang akong magandang pang Facebook status mamaya. Ah, ganun ba? Natawa si Heron, so let's go na. Kanina ka pa nila hinihintay. Gustong-gusto ka na ng production mami. Sure, sagot ko tapos bumaling kay Lolita. Let's go na po, na Lolita. Thank you nga pala sa warm welcome. No problem, Christine. Just for you, bumaling siya kay Heron, mauna na kayo sa loob, Heron. May kukunin lang ako sa sasakyan. Alright, tapos nauna na siyang maglakad habang ako naman lumingon muna kay Lolita and I flashed the sweetest smile. Pagkakita ni Lolita sa ngiti ko agad na pataas ang kilay niya. Mukhang inis na inis siya sa akin. Buti nga. Hindi niya ata ini-expect na lalaban ako sa kamalditahan niya. Habang naglalakad kami ni Heron papasok ng studio bigla akong napaisip.
Hindi ko lubos akalaing makikipagsabayan ako sa mga salitang masasakit kay Lolita kanina. Hindi ako nagsisi sa mga binato kong mga sagot sa kanya. In fact, masaya ako dahil ang sarap pala talaga sa feeling kapag naipagtanggol mo ang sarili mo sa taong ayaw sa'yo. Sure, I wasn't born to please anybody, but it doesn't mean that shall just shrug off the insult that they thrown at me. Minsan, kailangan mo ring lumaban para ipakitang hindi ka pwedeng tapak-tapakan na lang. Hindi na uso ang api-apihan sa mga panahon ngayon. Kaya naiinis ako sa mga bida sa isang pelikula na nagpapaapi sa mga kontrabida. Hindi ka pinalaking syunga ng magulang mo kaya dapat kang lumaban sa mga kontrabida ng buhay mo. Christine! Christine! Bigla akong napahinto nang marinig ko ang boses ni Heron na tinatawag ako. Pagtingin ko sa gilid ko wala na si Heron kaya agad akong napalingon sa likuran ko at nakita kong nakahinto si Heron sa isang pintuan. Agad akong nahiya dahil sa sobrang pag-iisip ko na lampasan ko na ang patutunguhan namin. Alwegosh, Coco. Huwag mong ipakita ang kasyungaan mo kay Heron. Sorry. Nag-space out lang paghingi ko ng paumanhin kay Heron. He flashed his smile, that's okay. Mukhang kabado ka. Nga, ay sagot ko at napatitig kay Heron. May nakita akong band-aid na nakalagay sa gitna ng ilong niya. Anong nangyari dyan sa ilong mo? May sugat. Tumango siya, May babae kasi kanina na humampas ng magazine sa mukha ko kanina. Eto nagkasugat. He sighed, kailangan ko talaga makita yun babae na yun kahit anong mangyari. Napalunok ako ng hard dahil sa sinabi niya. Naalala ko kasing ako ang babaeng tinutukoy ni Heron na nanghampas ng mukha niya kanina. Mukhang galit si Heron sa akin. Kailangan ko talaga siyang iwasan sa school. As much as possible pati anino ko kailangan ko nang itago kapag magkakasalubong kami. Napabuntong hininga ako. Mabuti na lang malaki ang school. Hindi ganun kadali para muli kaming magtagpo. Besides, hindi niya naman natandaan ang mukha kong kokey na mukha, di ba? Ayos lang yan, gwapo ka pa rin, nakangiti kong sabi kay Heron. Saglit na napatitig si Heron sa akin at agad namula ang mukha niya dahil sa papuri ko. Nagtaka naman ako kung bakit siya namula. Hindi ba siya sanay sa mga papuri na natanggap niya? Napangiti siya saka nag-iwas ng tingin. Nambobola ka pa, Christine. Tara na, pasok na tayo. Kanina ka pa nila hinihintay, then he opened the door. Ang daming tao sa loob ng conference room. Nakilala ko ang producer at production manager ng commercial na gagawin namin. Pinuri nila ako at sinabing perfect na perfect daw ako para maging kapartner ni Heron sa gagawin naming project. Tinanong pa nila ako kung may background daw ako sa modeling or acting pero sinabi kong wala. Ayos lang naman daw yun since madali lang naman ang acting na gagawin namin. Light drama lang and few lines lang naman daw kaya madaling remedyuhan if ever hindi ako makakatch up agad. Umupo ako sa tabi ni Heron habang si Lolita naman ay nasa kabilang side ni Heron. Pinagitnan namin ang aking pantansya. Pansin ko lang kay Lolita na very professional and dedicated siya sa trabaho niya. Base sa pagsasalita niya halatang batikan na siya sa showbiz. Kahit naiinis ako sa kanya at sa plastic side niya, hindi ko maiwasang hindi huminga. Magaling siya. Pero kasi plastic niya. Nakakainis. Tahimik lang ako nakikinig sa kanila habang binabasa ko ang papel na nasa harapan ko. Ito ang commercial plan. Isa palang famous local ng brand ng biscuit ang gagawin naming commercial. Fantasy commercial dahil isang genie si Heron na magbibigay sa akin ng isang kahilingan. Napangiti ako dahil sa mga nabasa kong ingredients ng biscuit. Puro healthy ang kasangkapan nito. Hindi lang ito pang batang pagkain dahil pati ang mga babaeng conscious na tumaba ay pwede itong kainin. Hindi lang nag-focus ang kumpanya ng biscuit para kumita, pati health ng customer nila ay inisip nila. Nagsasalita si Heron about at nagsishare ng idea nang biglang bumukas ang pintuan at iniluwa nito ang isang magandang babae. May kasama rin siyang isang medyo matanda ng babae na mukhang manager niya dahil kilala ko ito. Tapos yun magandang babae ay si Silly De Leon pala. Yun nanalong 8th at Philippines. Kaya pala mukha siyang familiar sa akin. Ang ganda niya pala sa personal. Ang kinis pa ng kutis. What's this, Silly? Do you have a business with us? Seryosong tanong ni Heron kay Silly na nasa may pintuan.
Nag-crossed arms ang magandang si Silly saka tumaas ang kilay nito. Yes, I have. As brought din the manager here. Hindi kami makakapayag na matanggal ako sa commercial. Ako ang napili nung audition. Ako dapat ang narito at hindi yang, napatingin siya sa akin saka tumaas ang kilay niya. Yang babae na yan. Saan niyo ba napulot yan? Sure, maganda siya. Pero hindi siya kilala. Ako kilala ako. I was crowned as Ehit Philippines. Ako dapat ang andito. Napailing si Heron saka nagsalita, didn't imagine that you would stood this low, silly. Hindi ako nagpapakababa, Heron. Pinaglalaban ko lang ang akin, Silly fired back, mas maganda ako sa kanya at mas sexy ako. Ako dapat. Ako ang nararapat sa commercial na to. Tumayo si Ing Ramirez, ang producer ng commercial saka ito nagsalita. And Silly, do you know what this commercial is all about? Seryoso nitong tanong Ki and Kyvie we chose you before. Of course. Ako ang pinili nyo kasi maganda at sexy ako, proud na proud ni Silly. Napataas ang kilay ko sa kahibangan ng babaeng ito. Ang commercial ay about sa isang biscuit. O ano pa? Napailing-iling si Ing Ramirez at Heron sa isinagot ni Silly. Parang may mali itong nasabi. Saka ako binalingan ang tingin ni Ing Ramirez. Ngumiti ito at tinanong ako, ikaw, Christine. What do you think the aim of this commercial? Bakit kami pumili ng maganda at sexy na babae for this project na kung tutuusin isang biscuit lang naman ang i-endorse? Para kumita. Ano pa ba, pagsingit nung Silly? Napangiti ako ng matipid air. Ano po? Para po sa mga babaeng katulad ko na conscious sa mga kinakain nilang pagkain. This commercial is for those girl who's scared to gain weight. Nabasa ko yun mga ingredients ng biscuit at puro masusustansya ang nakalagay dito. Pwede na itong kainin na kahit na sino. Kahit mga teenage girl pwede na itong kainin without getting fat. Hindi na sila mababahala para tumaba, nakikinig lang ang lahat sa sinabi ko, hindi lang para kumita ang target ng commercial na to dahil hindi kamahalan ang healthy biscuit. Mas nag-focus sila sa kalusugan ng kakain nito kaysa kumita which is good dahil ang target buyers natin ay mga mahihirap na tao. Napakagat ako ng labi, tama po ba? Proud na umiti sa akin si Heron habang titig na titig. Samantalang yun mga staff and crew naman tumango-tango sa sinabi ko. Si Amy Ramirez naman napapalakpak pa. Napatingin ako kay Silly at inis siyang nakatingin sa akin. Anong ginawa ko sa babaeng ito? Alam mo na pinagkaiba niyo ni Christine, Silly, pagsasalita ni Amy Ramirez. Ngayon pa lang kami nag-meeting ni Christine pero she understand very well what this commercial is all about. How about you? Ilang days na sa'yo ang commercial plan pero binasa mo ba ito? Ngumiti siya, you must put your heart when you're doing your job. Pour your heart onto it, pwede mong ipagmalaki ang ganda at ang sexy mong katawan pero hanggang dun ka lang. Alam mo kung anong wala ka na meron si Christine? Dedication sa trabaho. You're fine okay to this commercial but Christine is much better. Piko na tumingin sa amin si Silly, whatever, sigaw nito saka nag-walk out kasama ang manager niyang hindi naman nagsalita. Okay. Shall we continue it? Sorry for the interruption, pagsasalita ni Amy Ramirez. Bigla akong tinapik ni Heron saka ito ngumiti, I was right. Perfect ka talaga para makapartner ko, nagtaas-taas pa ang kilay nito. Bigla akong kinilig sa sinabi ni Heron kaya tahimik akong napangiti. Napalingon ako kay Lolita at pasimple ako nitong inirapan. Ano na naman ginawa ko sa plastic na matandang to? Natapos ang commercial conference ng bandang Shamze, na dahil sa sobrang daming napag-usapan. The next day na pala ang start ng shooting. Mabuti na lang sa hapon ito gaganapin at hindi masasagasaan ang pagpasok ko sa school. Sabay-sabay kaming lumabas nila Heron ng conference room pero nagpaalam muna ako na magbabanyo. Paglabas ko ng banyo naabutan ko si Heron at Lolita na ang lapit-lapit ng mukha sa isa't isa. Inaayos ni Lolita ang collar sa shirt ni Heron. Para akong nasuka bigla dahil sa naisip ko. Bigla kong na-imagine na kagagaling lang nila sa halikan. Oh gosh, Coco. Ang dirty ng iniisip mo. Manager ni Heron iyang si Lolita, kaya ganyan sila ka-close besides matanda na iyang si Lolita. Tingin mo papatulan iyan ni Heron?
Sure maganda si Lolita dahil mukha pa rin itong bata, dahil mayaman ito at nagagawang magpaganda. Pero kadiri lang yung idea na may something sa kanila. Lumapit ako sa kanila at tinanong ako ni Heron kung pwede ba raw ako sumama sa kanila ni Lolita para kumain ng dinner. Tumanggi ako at sinabi kong may pupuntahan pa ako. Sige na, Christine. Sumama ka na. Para may bonding din tayong tatlo, nakangiting pag-aaya sa akin ni Lolita. Ang plastic talaga nito. For sure naman ayaw niya rin akong makasama. Hindi na po. Kailangan na po kasi talaga akong umalis, pagtanggi ko, maybe next time. Ah, okay. O diba? Ang daling sumang-ayon ni Lolita. Hays. Plastic ka, Lola. Sayang naman, malungkot na sabi ni Heron. Sige pala. Mag-ingat ka. Tapos bigla akong hinalikan sa pisngi ni Heron na siyang kinagulat ko. Goodbye, Christine, pagpaalam ni Heron at nauna na silang naglakad ni Lolita palayo sa akin. Nakahawak ako sa pisngi ko at ngiting-ngiti ng mapalingon sa akin si Lolita at sinamaan ako ng tingin. Napataas ang kilay ko at mumisi ako. Inggit si Tanda dahil kinis ako ng alaga niya. Wahaha! As usual dating gawi kapag uwi. Dadaan sa isang mall para magpalit ng damit. Inaantok na ako nang dumating sa apartment. Pagpasok ko sa loob ng bahay naabutan ko si Manyakol na kakalabas lang ng banyo. Naligo siya dahil basang-basa ang buhok niya. Tanging puting tuwalya lang ang nakatapis sa katawan niya. Yun nakabukol sa tuwalya nakaka-disturb. Napaiwas tuloy ako ng tingin. Andyan na pala ang asawa ko. Welcome home, pandan ko. Pandan ko. Pandan ng buhay ko, tumakbo siya papunta sa akin at akma akong iyakapin pero mabilis kong naiharang ang mga kamay ko. Ba't ayaw mo magpayakap? Walang welcome hug? Wala. Welcome kiss, bumuso siya. Mas lalong wala, bulyaw ko. Napaupo ako sa upuan. Tumayo naman siya sa harapan ko. Welcome sex. Yun na lang. Dali. Trip lang walang mali siya. Mumis pa siya saka sumayaw-sayaw sa harapan ko na parang macho dancer. Anong ginagawa mo? Nandidiring tanong ko sa kanya. Sinasayawan ka, inosente niyang sagot, maakit ka, please, sabi niya habang hinahaplos-haplos pa ang katawan niya at kinakagat-kagat ang labi niya. Ang galing ko bang sumayaw, pandan ko? Naakit ka na ba sa akin? Haplusin mo rin ebs ko dali. Hindi ako magagalit, sabi niya habang patuloy pa rin sa pagsayaw sa harapan ko. Itigil mo yan kundi babayagan talaga kita, pananakot ko. Napatigil naman siya sa ginagawa niyang kalaswaan at napahawak sa bukol niya sa tuwalya. Grabe ka naman. Wag tong mga eggs ni Little Travis, sabi niya. Tumayo ako, hi. Ewan ko sayo. Mabuti na lang immune na ako sa manyakolism mo, dumiretso ako sa kusina para maghanap ng makakain. Walang kung anong nakaluto. Oy, hindi ka pa ba kumakain? Umiling si Travis habang papalapit sa kusina, hindi pa. Alam mo naman na hindi ako kumakain kapag hindi ikaw nagluto, sabi niya, magluto ka na, pandan ko. Hindi ako umimik at naghalungkat ng maluluto sa kabinet. Habang nakatalikod ako, bigla kong naramdaman na inakap ako ni Travis mula sa likuran. Ramdam ng likod ko yun bukol niya sa tuwalya. Kinilabutan ang buong pagkatao ko, dahil sa ginawa niya, aya agad akong napaharap sa kanya at sinuntok siya sa mukha. Aray! Tae na! Ang sakit mo manuntok, hiyaw ni Travis habang hawak-hawak ang mukha niya. Paatras-atras pa siya sa paglalakad at dahil hindi niya nakita yun upuan na nakaharang biglang sumabit yun tuwalyang nakabalot sa katawan niya. Natanggal ito sa katawan ni Travis at muli kong nasilayan ang kanyang pag-aari o tinatawag niyang Little Travis. Napatitig ako rito ng ilang segundo at muli na namang napasigaw dahil sa gulat. Little Travis. Takpan napasigaw ako at biglang napatalikod. Diyos ko! Bakit ganun? Bakit parang mas lalo itong lumaki kaysa noong una ko itong nakita? Badrip ako ngayong umaga dahil kay Manyakol. Ang walang yan na iyon kagabi tinawanan ako ng tinawanan habang kumakain kami ng hapunan dahil hotdog ang ulam namin. Akala ko kung ano ang nakakatawa nang ma-realized kong nakatitig siya sa akin kung paano ko kainin yun hotdog sa kabubulalas ng tawa. Halos sumakit na ang tiyan niya habang kumakain kaming dalawa.
Pati ang hotdog na walang kamalay-malay na iisipan niya ng kahalayan. Iba talaga utak ng buwisit na iyon. Tapos after namin kumain saka ako babanatan ng tanong na tipandan ko. Gusto mo pa ng hotdog? Yun may ibang lasa naman ng cheese. Alam kong kamanyakan lang yun laman ang tanong niya, kaya nasuntok ko ang mukha niya for the second time around. E di hanggang pagtulog umaatungal siya sa sakit ng mukha niya. Pero hindi naman yun talaga ang kinakabadrip ko ngayong araw. Ang nakakainis kasi pati sa pagtulog ko dinalaw ako ng Little Travis ni Manyakol na iba na ang size. Diyos ko lang, Lord. Ba't pati sa panaginip ko napasama yun? Hinahabol ako ng sobrang daming Little Travis kahit saan ako magpunta sa panaginip ko. Dahil wala silang paa at kamay patalon-talon lang sila habang ako tumatakbo naman ng mabilis. Ang nakakaloka pa nagsasalita sila ng pandan ko. Pandan ko. Pandan ng buhay ko habang hinahabol ako. Kahit anong pagkatakbo ang gawin ko nahahabol nila ako hanggang sa natabunan ako ng sobrang daming Little Travis at pinaliguan ng cheese. Punong-puno ng cheese na naggaling sa Little Travis ang buong katawan ko sa panaginip. Diyos ko! Nakakadiri lang talaga yun panaginip ko. Diyos ko lang Lord ulit. Ba't pati kahalayan ni Travis nasa panaginip ko na? Paggising ko tuloy kanina badrip ako dahil mukha ni Travis ang una kong nasilayan sa umaga. Kahit nakangiti siya sa akin ng malapad at binati ako ng magandang umaga nagdilim talaga ang paningin ko. Nasuntok ko na naman tuloy ang mukha niya for the third time around. Wa ako Pax kahit halos mangyak-ngiyak siya kanina nang umalis ako papunta dito sa school. Oh, Coco. Nakasimangot ka na naman, nabalik na lang ako sa katinuan nang umupo si Janice sa harapan ko. May problema ka pa ba? Tell me. Gagawa natin ng solusyon yan. Akala ko galit sa akin si Janice pero hindi pala. Masyado lang daw siya naging busy lately, kaya hindi ko siya makontak. Pero syempre, nagigilty pa rin ako until now. Hindi ko talaga alam kung magandang ideya na sabihin sa kanya na nasa iisang bahay lang kami nakatira ng ex-boyfriend ng best friend number 1 niya. Saka yun tinutulungan kong mag-move on si Manyakol. Baka bigla akong gilitan ng liig ni Janice kapag sinabi ko. Alam niya namang number 1 fan yan ni Travis and Chloe. Inis niya yun. Di ba sinabi niya pang ang gustong-gusto niya magkabalikan yun dalawa? Side. Ang ending naging relationship wrecker pa ako. Hi, life. Life is so complicated. Umiling ako, wala na, dyan itong tuition fee lang talaga ang problema ko, sabi ko sa kangumiti. Kanina nakatanggap ako ng letter from Dean's office na kailangan ko na magbayad ng tuition fee dahil kung hindi ere-record ang mga exams ko. Nabasa ni Janice ang letter kaya hinilan niya ako papuntang accounting ay binayaran niya yun tuition ko. Ang bait talaga ng babae na to kaya nakaka-guilty. Hi, life elite. Hinawakan niya ang kamay ko, ilang beses ko nang sinabi sa'yo na kapag may problema ka sabihin mo sa akin at tutulungan kita. Best friend tayo, di ba? Kaya dapat nagtutulungan tayo, umiti siya. Hayaan mo babayaran agad kita kapag nagkapera ako. Sabi ko, may nakuha na akong trabaho kaya kapag sumahod ako ikaw agad babayaran ko sa lahat ng utang ko. Gaga. Hindi naman kita sinisingil. Bayaran mo na lang ako kapag sobra-sobra na ang pera mo. Basta babayaran kita. Pag pupumilit ko, nagmumukhang paaral mo na ako niyan, sa nakaraan ikaw din nagbayad ng tuition ko. Bakit ang bait mong babae ka? Natawa si Janice Dse. Tama na nga yan, Coco. Baka mapunta na naman sa pagdadrama tong usapan natin, sabi niya, maiba ako. Birthday mo na sa susunod na araw. Any plan? Umiling ako as usual. Ganong paraan ko ulit isi-celebrate ang birthday ko. Ngumiti ako ng matipid. Alam mo namang simula nang namatay si papa ko, kinalimutan ko nang may birthday ako, di ba? Pero kailangan natin i-celebrate birthday mo. Kahit mini party lang. Ako na ang bahala sa gastos. Natahimik ako, fine. Hays. Bahala ka. Tuwing birthday mo na lang nag-emo ka. Tingin mo matutuwa si papa mo na every birthday mo nagmumukmuk ka lang. Bahala na. Pero nasanay ako sa ganun, sa paano ako magsi-celebrate ng birthday ko na eksaktong death anniversary ni papa. Ang hirap kaya. Patuloy lang sa pagpilit sa akin si Janice na mag-celebrate ng birthday ko, pero patuloy din ang pagtanggi ko.
Kahit daw siya na ang bahala sa lahat ng gastos, basta mag-celebrate lang kami pero ayoko talaga. Masyado ng maraming kabaitan na naibahagi si Janice sa akin at hindi na ako makakapayag na pati birthday party ko sasagutin niya pa. Ano ako bagets? Besides, ayoko talaga ng ganun. Wala akong karapatan mag-celebrate ng kaarawan ko kung death anniversary din yun ni Papa. Parang naging masaya pa ako dahil namatay siya. Sumuko na si Janice after ng ilang beses niyang pagkumbinsi sa akin. Taon-taon niya akong kinukulit about dun pero taon-taon ko rin siyang tinatanggihan. Pinangako ko kasi sa sarili ko na kapag birthday ko, isang buong araw akong magluluksa sa pagkamatay ni Papa. Hindi ako umiiyak kahit nahihirapan na ako at kahit sobrang dami ko ng problema. Pero kapag sumasapit ang birthday ko, dun lang ako iiyak ng iiyak na parang bata. Lahat ng luha na naipon sa akin sa loob ng isang taon ilalabas ko lahat tuwing kaarawan ko. Kahit ilang taon na kasi ang lumipas simula nang mawala si Papa, hindi ko pa rin nakalimutan yung trahedya na nangyari. Namatay siya dahil sa akin. Naglalakad na kami sa hallway ni Janice nang bigla siyang mapahinto at tumingin sa akin. Coco, yun lalaking kinababaliwan mo, sabi niya sa kangumuso. Pagtingin ko sa nginunguso niya nakita ko si Heron na may kausap na 2 professors. Mabuti na lang may hawak akong libro ngayon kaya agad kong tinakpan ang pangit kong mukha para hindi ako makita ni Heron. As if kilala niya ako, di ba? Aba mas maganda ng sigurado. Mamaya niyang natatandaan niya pala ang mukha ko. Di bigla niya akong pinadala sa Animal Planet o Discovery Channel. Charot! Baka bigla niya akong ipa-dance office dahil sa nangyari nakaraan. Maghagdan na lang tayo papunta sa room. Bulong ko kay Janice saka agad tumalikod. Bakit? Naguguluhan niyang tanong saka anong nangyayari sa'yo? Ba't nagtatago ka? Nakakalimutan mo na bang si Heron yang nasa harapan natin? Yun artistang kinababaliwan mo. Yun artistang ilang beses mong hinarang sa daan dati pero napagkamalan kang namamalimos ng mga security guards niya. Natawa si Janice, ang dami mo palang kabaliwan na ginawa para sa kanya. Nga! Alam kong si Heron yan. Si Heron Ensvalab so sweet. Pero ayokong makita niya ako ngayon. Galit ako sa kanya. Sa sala siya matutulog mamaya, tinignan ako ng seryoso ni Janice, charot lang. Ayoko lang makita si Heron ngayon. Baka bigla niya akong halikan, lalong sumeryoso ang tingin ni Janice sa akin Basta, ayoko lang makita si Heron ngayon. Tara na maghadanan na tayo, saka ko siya hinila papunta sa hagdanan. Si Janice yun babaeng ayaw maghagdanan kami papunta na kami ng classroom. Palaging elevator ang ginagamit namin papunta sa classroom namin dahil nangangalay ang mga paa niya. Ang babae kasing to ang taas ng heels na suot. Pamatay. Hindi ako gayahin. Ang suot kong sapatos parang dibdib ko lang. Flat. Hindi na masakit sa paa, komportable pang isuot. Nagtataka talaga ako kung bakit iniwasan mo si Heron, Coco. Anyare, tanong sa akin ni Janice nang naglalakad na kami papunta sa classroom. Since maganda ako. Joke. Since friend naman kami ni Janice at alam kong hindi niya ako tatawanan sa ginawa kong kasyungaan sa library nakaraan at kay Heron kinuwento ko na. Tahimik lang siyang nakikinig sa akin and as soon as I finished telling the whole story bigla siyang tumawa ng malakas. Napakapit pa sa braso ko si Janice habang tawang-tawa. Joke lang din yun, hindi niya ako tatawanan. Coco. Ginawa mo talaga yun, hindi makapaniwala niyang tanong. Ha ha ha. Sorry, Coco. Pero ang funny talaga. Alam kong matalino kang tao pero minsan may pagkasyunga ka talaga. Pagkasyunga? Exactly, sabi niya, malay mo naman may sasabihin lang sa'yo si Heron. Sayang ang chance mo, Coco. Ilang taon mo nang kinakabaliwan at pinapantasya, yung lalaki na yun pero sinayang mo ang opportunity dahil sa impulsive reaction mo. Ang epic pa nung hinampas mo ang mukha niya ng magazine. Oh God! Ha ha ha! Ganun ba yun? Bigla akong napaisip dahil sa sinabi ni Janice. Sayang ba talaga ang chance na yun? Pero kasi natakot ako. Muli sana akong magsasalita kaso nakita kong may ka-text si Janice sa phone niya so nanahimik na lang ako. Nag-aya yun friend ko na mag-mall mamaya. Sama ka, sabi niya nang itago niya na ang phone niya.
Yung sinundo ko sa airport nakaraan, sagot niya ay, kailangan mo pala sumama. Gusto kanya makilala. Kaya mamaya pupuntahan natin siya. Okay. Wala na akong nagawa dahil mukhang desidido na si Janice na isama niya ako mamaya para ma-meet yun friend niya. Gusto ko sana itanong kung sino yun kaso nakapasok na kami sa loob ng classroom at agad nang dumating yun professor namin. Iba ang naging pakiramdam ko tungkol sa friend niyang yun dahil feeling ko si Chloe yun. Pero wala naman nababanggit sa akin si Janice, baka ibang kaibigan. Oh, well. Makikilala ko naman to mamaya. Nasa kalagitnaan kami ng lesson nang biglang may kumatok sa pintuan. Sinasarado kasi ang pintuan ng classroom dahil baka lumabas ang aircon. As if may paa. Kaya napatigil si Prof dahil sa may kumatok. Nanahimik kaming lahat nang bigla akong tawagin ni Prof. Ethis Cordova. You may leave the class now. Pinagpaalam ka ng visitor mo sa dean's office, sabi ni Prof na naging sanhi ng pagkagulat ng buong pagkatao ko. Po, naguguluhan kong sagot, sinong bisita raw po yan? Saka bakit kailangan ko umalis ng klase? Nagkatinginan kaming dalawa ni Janice at nagpalitan ng confused look sa isa't isa. Ako? Bakit? May angal ka ba pandan ko? Pandan ko? Pandan ng buhay ko, biglang kong narinig yun boses ng list na tao na gusto kong dumalaw sa akin ngayon dito sa classroom. Pagtingin ko sa pintuan andun si Travis at nakasilip. Nakasuot ito ng shades at gwapong-gwapo sa suot niyang black jacket na may white sando sa loob saka fitted pants. Pang-action star na naman ang peg ng walang ya na to ngayon kaya yun mga kaklasikong babae titig na titig sa kanya. Pero halo-halong pakiramdam ang naramdaman ko ngayon. Bigla akong pinagpawisan ng malamig dahil sa biglaang pagsulpot niya. Napasulyap ako kay Janice at gulat din siya sa nasaksihan niya. Sumulyap si Janice sa akin pero agad nawala ang ekspresyon sa mukha niya. Galit ba siya? Agad akong tumayo at pinuntahan si Travis saka siya hinila palabas ng classroom. Gusto kong suntukin ang mukha ng buwisit na to for the fourth time around. Ang syunga-syunga. Diyos ko. Anong excuse ang sasabihin ko kay Janice ngayon? Ha? Magsalita ka manyakol. If? Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ko sa kanya. Sinusundo ka, nakangiting sagot ni Travis, tara na. Kunin mo na gamit mo. Sa totoo lang Travis gusto kita bayagan ng paulit-ulit ngayon. Pinahamak mo ako, sabi ko sa kanya. Nagtitimpi ako sa galit. Natawa siya, bakit mo naman ako kailangan bayagan kung pwede mong hawakan ang bayag ko nang walang sakitan na nagaganap? Sinuntok ko ang tiyan niya, buwisit ka. Hanggang school yang bibig mo walang paawat, bulyaw ko, umalis ka na nga. Patay. Paano ko ipapaliwanag kay Janice to? Wala ka namang kailangan ipaliwanag sa kanya, dahil wala kang ginagawang mali, seryosong sagot ni Travis, kunin mo na bag mo at aalis na tayo. May permit kay uncle ang pag-leave mo ng class. Saan naman tayo pupunta? Basta. Kunin mo na lang gamit mo, umiti siya. Aside. Mukhang mas magandang umalis na nga lang ngayon dahil hindi pa ako ready mag-explain kay Janice. Hindi ko rin kayang ma-stalk sa isang classroom na kasama si Janice dahil magiging awkward lang yun. Hindi ko na-foresee itong pangyayari na to kaya hindi ko napaghandaan. Pero one thing is for sure, alam kong galit sa akin si Janice dahil naglihim ako sa kanya na kilala ko, tong walang yan na to. Naglakad na ako pabalik sa classroom at pagbukas ko ng pintuan nagulat ako sa nakita ko. Nakatayo sa harapan ko si Janice habang dala-dala ang bag ko. Wala akong mabasang ekspresyon sa mukha niya pero yun mga mata niya ang lamig kong tumingin sa akin. Eto na bag mo, malamig niyang tugon sa akin. Kinuha ko yun bag ko, Ano, Johnny? Stop. Don't talk, sagot niya, such a liar. Huli niyang sinabi saka ako, tinalikuran at bumalik na siya sa upuan niya na hindi man lang ako tinatapunan ng tingin. Galit niya si Janice sa akin. Galit sa akin ang kaisa-isa kong kaibigan sa classroom at sa school na to. Ethis Cordova, yun aircon lumalabas, pagsasalita ni Prof. Ngali-ngali kong sagutin na baka may paakaso na nahimik na lang ako. Sinarado ko na lang ang pintuan at binalikan si Travis na nakasandal sa may pilyar. Nakangisi ang walang niya sa akin habang nakapamulsa pa. Pa-cool effect pa tong buwisit na to,
Kung hindi dahil sa kanya wala ako sa isang complicated situation ngayon. Tara na, sabi niya saka ako, hinawakan sa kamay at hinila pababa hanggang sa makapunta kami ng parking lot ng school kung saan nakapark ang kotse niya. Pinagbuksan ako ng pintuan ng kotse ni Travis saka ako pumasok sa loob. Pumasok naman agad siya sa driver's seat pagkatapos. Alam mo dahil sa ginawa mo binigyan mo lang ako ng problema, pagsasalita ko. Seryoso ang boses ko. Gusto kong magwala. Gusto kong magalit. Ang syunga-syunga ng manyakol na to kainis. Bakit naman? Bakit? Ha? Tinatanong mo kung bakit, bulyaw ko, malamang galit sa akin si Janice ngayon. Hindi ko sinabi sa kanya na magkakilala tayo. Ano na lang iisipin nun? Ang best friend number 2 niya at ex-boyfriend ng best friend number 1 niya magkasama. Kumunot ang noo niya, so. Ano naman kung magkasama tayong dalawa? May ginagawa ka bang masama? Wala naman, seryosong sagot ni Manyakol, besides, wala na kami ng best friend number 1 niya. Matagal na in fact. Ako nga ang iniwan, di ba? Kaya kung magkakilala man tayo, wala na silang pakialam dun. Hindi mo kasi gets, Manyakol. Paano kung mag-away kami ni Janice? Yun lang kaibigan ko sa school. Tumingin sa akin si Travis at hinawakan ako sa kamay, kung mag-away kayo edi okay. Edi wow ka mo. Andito pa naman ako, hindi kita papabayaan. Binawi ko kamay ko, ewan ko sayo. Akala mo ganun lang kadali yun, sabi ko, saan ba tayo pupunta? Siguraduhin mo lang na importante pupuntahan natin Bigla siyang humisi, kanina nung nasa apartment ako bigla akong napaisip. Ilang araw na ang lumipas simula nang maging official mag-on tayo kahit fake lang. O tapos napataas kilay ko. Shut up nga muna, pandan ko. Ikis kita dyan sige ka, napatahimik ako di so ayon nga naisip ko lang na wala pa pala tayong official date, di ba? Yun kumakain sa formal restaurant. Best of formal date. So, ngayon may formal date tayo. Dadalhin mo ako sa isang restaurant na ganito ang ayos ko. Natawa siya, syempre hindi. Naisip ko kasi na hindi kita sa formal restaurant dadalhin. Gusto kong makilala mo muna ako. Gusto kong makilala mo kung ano ba talaga ang buhay ng isang Travis Angelo Razon. Kung anong klaseng uri ng lalaki ba ako, tumingin sa akin si Travis just realize na dapat ang lalaki hindi sa mamahaling restaurant o magandang lugar niya muna dinadala ang babaeng importante sa kanya. Saan? Sa bahay niya mismo, sagot niya, para sex agad. Binatukan ko siya, tarantado. Haha. Joke lang, natawa siya, kailangan niya munang dalhin sa bahay niya, yun babaeng importante sa kanya, para makilala niya ng lubos yun lalaki. Ito ang hindi ko nagawa kay Chlo noon. Hindi ko siya nadala sa bahay namin. As don't want to make the same mistake twice. Lahat ng hindi ko nagawa kay Chlo sa'yo ko gagawin, ngumiti siya sa akin ipapakilala kita kay daddy. Kay daddy mo, gulat na sagot ko ang boss ng mafia nyo. Tumango siya, wala nang iba. Kaya brace yourself, pandan ko. Pandan ko. Pandan ang buhay ko, sabi niya habang tumaas-taas pakilay ng walang niya. Bakit iba ang pakiramdam ko sa mangyayari, help? Ewan ko pero simula talaga nang dumating sa buhay ko, toong si Manyakol naging sunod-sunod na ang mga problemang dumarating sa akin. Hindi ko naman sinasabing wala akong problema noon pero kasi nang makilala ko siya biglang naging doble na ang problema ko. Parang si Little Travis niya lang na naging doble na ang size simula nang huli ko itong makita. Aba, teka nga. Bakit ko nadamay yun ari ng buwisit na to? Napa-sign of the cross na lang ako nang wala sa oras dahil muli kong naalala yung ano ni Travis na walang hair sa paligid. Nakakaloka. Dapat ang pinoproblema ko ngayon kung paano ko ipapaliwanag kay Janice ang nakita niya. Paano ko sasabihin ng maayos kung bakit kami magkakilala ni Travis at kung bakit bigla-bigla na lang ako sinundo ni Travis sa school kanina. Pero nawala dun ang atensyon ko. Ang kinakabahala ko ngayon kung bakit kailangan ko makilala ang daddy ni Travis. Kung bakit ko kailangan i-meet ang kasalukuyang boss ng kanilang mafia. Hindi ako mapakali habang nakaupo sa loob ng sasakyan ni Travis. Kahit nakabukas ang aircon ng kotse niya, hindi ko ramdam ang lamig. Pinagpapawisan ako at hindi talaga mapalagay. Si Travis naman ko lang ngayon at ang active.
Sinasabayan niya pa ang kantang Lego House ni Ed Sheeran. Mabuti na lang ang gwapo niya kasi ang pangit ng boses niya, sinuntok ng pangit niyang boses ang magkabila kong eardrums. Manyakol, pagsasalita ko. Napatingin sa akin si Manyakol na kunot ang noo. Ilan araw na tayo pero Manyakol pa rin tawag mo sa akin. Tawagin mo naman ako ng buko ko. Buko ko. Buko ng buhay ko, napanguso pa siya. Dali na, pandan ko. Pandan ko. Pandan ng buhay ko. Tama na nga muna sa mga kalokohan mo. Na-stress ako sa'yo. Pumapangit tuloy ako. Natawa siya, la. Pangit ka naman talaga, di ba? May ipapangit ka pa pala? Haha. Sinuntok ko siya sa tagiliran niya, kaya siya napatigil sa pagtawa. Shut up. Teka nga, bakit kailangan ko i-meet ang tatay mo? Anong bakit? Naging seryoso mukha ni Travis. Siyempre, gusto ko ipakilala sa kanya ang girlfriend ko at ang dahilan kung bakit hindi ako nauwi sa bahay. Di ba hindi naman kayo magkasundo? Bakit kailangan mo pang ipakilala ako sa kanya? Muli kong tanong. Tama yun. Hindi kami magkasundo. Epal kasi yun, umiti siya, pero kahit epal yun syempre, gusto ko ipakilala sa kanya ang pinakamahalagang babae sa paningin ko ngayon. Tumaas-taas ang kilay niya, sweet ko ba, pandan ko. Kiss mo nga ako tapos pakagat ng dila mo. Walang yaka talaga. Puro kakamanyakan, bulyaw ko sa kanya. Tumawa na naman ang balahurang si Travis saka sumabay sa kanta ni Ed Sheeran, I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done I think I'll love you better now. Pagkanta niya habang nakatingin sa akin at nakangisi. Napairap ako, wag mo nga sabayan yan kanta ni Ed Sheeran. Sinisira mo ang maganda niyang kanta. Pangit-pangit ng boses mo. Hindi ka man lang kinilig kahit kantahan kita? Kiyesay, si Chloe never kong kinantahan pero ikaw kinakantahan ko. Sagot niya, sige ibang kanta na lang ang kakantahin ko. Anong gusto mong kanta, pandan ko? Selfie song. Kantahin mo dali, panluloko ko sa kanya. Selfie song. May ganon bang kanta? Kinuha niya yun iPhone niya sa kahinanap ata sa YouTube ang kantang selfie song. Nung nahanap na niya agad niya itong pinatugtog. Kumunot lalo ang noo niya dahil sa naririnig na kanta. Ang pangit naman ng kantang to, pandan ko. Ganito pala mga trip mong kanta? Pang-jejemon, Napangisi ako, so na-turn off ka na sa akin kasi ganyan mga trip kong kanta. Mabilis siyang umiling, hindi, no ang weird lang ng taste mo sa music. Pero ayos lang. Lahat ng pangit mong gusto gumaganda sa paningin at pandinig ko. Sagot niya, sweet ko talaga, di ba? Ikis mo na ako tapos kagatan tayo ng dila. Muli na naman akong napairap sa mga banat ng buwisit na to. Talagang kahit anong gawin at sabihin ko sa kanya, may pangtapat siyang banat, no? Si Boy, banat ka bang ulaga ka? Habang bumabiyahe kami papunta sa bahay nila Travis, kumakanta siya. Sinasabayan niya ang selfie song na pinapatugtog niya. Pinipilit niya talagang kabisaduhin kahit ang pangit ng boses niya at wala siya sa tono. Para next time kakantahin niya to sa akin. Pinabayaan ko na lang siya sa trip niya sa buhay niya. Bigla akong napaisip kung anong klaseng tao yun tatay ni Travis. Base sa mga nababasa kong mga na may plot na mafia, mga nakakatakot silang tao. Sa una pa lang natingin mo sa kanila, masasabi mong makapangyarihan talaga sila at may kayang gawin sa buhay ng isang tao. Napalunok ako ng hard. Pero kung nakakatakot na tao ang tatay ni Travis, bakit lumaki si Travis na hindi naman nakakatakot? Binubugbog ko nga lang tong ulaga na to, di ba? O baka naman abnormal lang talaga tong isang to kaya hindi niya naman ang pagiging nakakatakot na tao ng tatay niya. Naalala ko rin yun pangalawa naming pagkikita ni Manyakol sa school. Yun aksidente kong narinig kung gaano siya kagalit sa tatay niya at kung bakit hindi niya ito nirerespeto. Hindi ko alam kung bakit ganun siya kagalit sa tatay niya. Ayokong isipin na baka nga masamang tao ang ama niya kaya galit siya dito. Ito na ba ang parusa ko sa pagsagot-sagot ko dun sa plastika mo na manager ni Hero na si Lolita? Pero pinagtanggol ko lang naman ang sarili ko, di ba? Sana lang kapag dumating ako sa bahay nila Travis makalabas pa ako ng buhay. Lunggayo ng mga mafia kaya tiyak maraming nakakatakot na tao dun. Wish ko lang na sana hindi ako ipahamak ng manyakol na si Travis.
Pero paano kung gagantihan niya pala ako kaya niya ako dadalhin sa bahay nila? Ganti sa mga bugbog na nakuha niya sa akin nung nasa apartment kami. Manyakol, muli kong pagsasalita. Napatigil si Travis sa pagkanta ng selfie song at napatingin sa akin. Talagang pinupush niyang makabisado ang kantang selfie song. Push mo yan. Bakit, pandan ko? Hindi mo naman ako ipapahamak, di ba? Nag-aalalang tanong ko, madami pa akong pangarap sa buhay ko. Alam kong miss na ako ni papa ko, pero I'm sure hindi iyon excited ma-meet ako. Kaya wag mo akong ipapahamak, ha? Pinagsasabi mo. Ba't naman kita ipapahamak? Seryoso niyang tanong, ikinakabahan ka ba na baka mapahamak ka kasi dadalhin kita sa bahay ko? Huwag ka mag-aalala. Mababait mga tao dun saka if ever man nagawan ka nila ng masama, hindi pa sila nakakalapit sa iyo, bali nalig nila. Ngumiti siya, Travis Angelo Razon ata tong boyfriend mo. Ang lalaking gwapo na yomi pa. Saan ka pa? Alam mo, okay na, isiningit mo pa yun dulo. Muntik na tuloy akong masuka, sagot ko at tawa lang ang sagot ni Travis sa akin. Nagtataka talaga ako kay Travis kung paano niya natitiis mga pagtataray ko sa kanya. Paano niya natatagalan mga pambubugbog ko sa kanya. Kung sa ibang lalaki ko siguro ginagawa ang mga ganun bagay malamang ginantihan na ako ng suntok at sipa with matching flying kick pa sa face kong katwin ni Kokey. Pero si Travis hindi. Tanging pagtawa at ngisi lang ang igaganti niya sa akin, sabay ulitin na naman niya pambubwisit niya. Napadasal na lang ako na sana. Na sana kaugali ni Travis ang tatay niya. Pero, wait. Kaugali? Manyakol din? Eh di naloka na lang pala ako. Baka hindi na kayanin ang sistema ng katawan ko kung may dalawang manyakol akong makasalamuha. Okay, fine. Tama na si Travis na manyakol na kilala ko. Pero sana very good person ang tatay ni Travis. Travis, bakit naisipan mong umuwi ngayon sa bahay niyo? Tanong ko kay manyakol out of the blue. Wow! Travis na ang tawag mo sa akin. Improving, Pero mas maganda sana kung buko ko, sinamaan ko siya ng tingin, hehe. Biro lang. Bakit ko naisipang umuwi ngayon? Dahil sa'yo. Dahil sa akin. Tumango siya. Naalala mo iyon pangalawang beses natin na pagkikita. Yun nasa school niyo tayo tapos bigla mo akong sinampal at sinermonan tungkol sa tatay ko. Tumango ako tapos napangiti naman siya. You hit me hard back there. Tinamaan ako dahil sa mga sinabi mo. Malaki ang hinanakit ko sa tatay ko dahil wala siya sa tabi ko habang lumalaki kami ng kapatid ko. Laging business niya ang inaatupag niya magmula nang mamatay si mommy. He didn't even shed a single tears for my mother. May hinanakit ako sa kanya pero dahil sa mga sinabi mo may na-realized ako. Tumingin siya sa akin sa kangumiti. Anong na-realized mo? Tanong ko. Na ang gwapo at yomi ko pala, kinurot ko siya sa tagiliran niya, ouch. Joke lang. Haha, umayos siya, na-realized ko na siguro nga tama ka. Siguro mahal nga talaga kami ni Daddy. Siguro nasaktan din siya nang nawala si mommy sa akin, kaya tinuon na lang niya ang atensyon niya sa trabaho para hindi i-distract niya ang sarili niya sa nangyari. Hindi niya naipakita ang totoong emosyon niya, noon kasi isa siyang taong tinitingala ng karamihan dahil makapangyarihan siya. Showing our true emotions are strictly prohibited once you become a boss. Ganun lang ang ginawa ni Daddy dahil ayaw niyang bumaba ang tingin sa kanya ng tao sa paligid niya. Pero hindi naman masamang ipakita ang totoong emosyon mo, ay kung masaya ka ipakita mo. Kung nasasaktan ka umiyak ka. Wala namang batas na nagbabawal itago ang totoo mong nararamdaman. Yan ang natutunan ko sa'yo, pandan ko. Because of you, showed my true emotions. You saw the weak side which I hid for a long time. Seryoso akong tao dati dahil hinahanda ko na ang sarili ko in case ako na ang papalit kay Daddy kaya tinatago ko ang emosyon ko. Pero nang makilala kita, I've learned to be vulnerable. I've showed the weakness and childish side. Kaya wag kang aalis sa tabi ko. Tumitig siya ng seryoso sa akin, habang may maliit na ngiti sa labi niya. You are the only one that I wanted to show the other side and no one else. Ikaw lang ang taong hahayaan kong makakita ng kahinaan ko. Kapag umalis ka sa tabi ko, babalik na naman ako sa pagiging tarantado at loko-loko.
Napatango na lang ako sa sinabi ni Travis dahil hindi ko alam ang isasagot ko sa mga sinabi niya. To be honest, hindi ako sanay kapag nagiging seryoso ang mga lumalabas na mga salita sa bibig niya. Hindi ko kais maiwasang hindi kiligin. Natatakot tuloy ako kung seseryosohin ko ba mga sinasabi niya o baka biro lang ang mga yun. And besides, si Heron lang ang lalaking gusto ko. Pero alam kong kapag nagpatuloy si Travis sa mga ganyan, bigla akong mahulog sa kanya. Kapag nahulog ako, wala namang assurance na sasaluhin niya ako since baka trip niya lang mga pinapakita niya sa akin. Hays! Ang hirap maging maganda. Joke. Ang hirap kapag loko-loko ang taong kausap mo. Hindi mo alam kung paniniwalaan mo ang mga sinasabi niya o hindi. Hindi mo alam kung seryoso ba siya sa'yo o pampalipas oras ka lang. Pero alam kong once na seryosohin ko ang mga sinasabi niya, masasaktan lang ako in the end. Hindi pa ako ready sa heartbreak, mga friend. Hindi pa ako ready na mag-post ng status na patama sa kanya. Pumasok ang kotse na sinasakyan namin sa isang magarang subdivision. Ang daming magaganda at malalaking bahay kaming nadadaanan ni Travis. Naloloka ako sa mga bahay na nakikita ko. Akala ko sa mga movies lang may ganitong mga bahay pero hindi pala. May ganito pala sa totoong buhay. Ay may peking buhay ba, Coco? American-style house, yun mga nakikita ko at halatang mga mayayaman na tao ang mga may-ari. Nagpatuloy lang sa pagdadrive si Travis hanggang sa makarating kami sa dulo ng subdivision. Isang malaking gate na kulay ginto ang sumalubong sa akin. May razon na nakasulat sa harap ng gate. May malaki at mahabang bakod din na nakaharang. Diyos ko! Nakakaloka. Ito na ba ang bahay nila, manyakol? Nagbusina si Travis ng ilang beses tapos biglang automatic na bumukas ang kulay ginto na gate. May 3 guard na sumalubong sa labasan na biglang yumuko nang makita si Travis. Malaki pala ang respeto nila sa manyakol na to. Samantalang ako, binubugbog ko lang naman siya. Pagpasok namin sa loob ng gate, mga puno ang sumalubong sa amin. Hindi ko pa nakikita ang bahay nila Travis. Nakakaloka naman talaga. May mini forest talaga sa loob. Ang gaganda ng mga puno na nakatanim at magkakasunod na nakahanay na dinadaanan namin. Halatang alaga ang mga ito. Sa hindi kalayuan may natanaw akong malaking ilog na may yacht pa. May nakalagay ring razon sa kulay puting yacht na iton. Talagang mayaman ang pamilya ni Travis. Itinuon ko ang paningin ko sa harapan at may nakita akong napakalaming mansyon sa may mababang bundok na nasa dulo. Hindi nagtagal narating na namin ang mansyon na siyang kinaloka ko dahil mas malaki ito sa malapitan. Parang kasing laki ng bahay nila Junpyo ito sa palabas na Boys Over Flowers. Bahay niyo yan, gulantang na tanong ko kay Travis nang huminto ang sasakyan niya sa tapat ng mansyon. Ang liit, no? Mas malaki iyon bahay namin sa Las Vegas. Syunga ka. Naliliitan ka pa dyan? Kita mong 100 compound ata na tinitirahan ko, kaysa sa loob niyan, sige gulat na gulat ko, yung totoo, manyakol. Bahay niyo yan o Malacanang Palace? Natawa si Travis, wag ka masyadong magulat, pandan ko. Kapag kasal na tayo dyan din tayo titira kung gusto mo. O magpapatayo tayo ng mas malaki dyan. Ayos ba? Mukha mo, pambabara ko, pero paano mo natitiis na tumira sa apartment ko na ang liit-liit tapos sa sahig ka pa natutulog kung ganyan naman pala kalaki ang bahay mo? Kumunot na naman noon ni Travis, paano ko natitiis? Siyempre, andun ka. Kahit saan ako tumira basta kasama kita ayos na ako, umisi siya, ang sweet ko talaga. Kiss mo na kasi ako tapos tonggi fight tayo. Sisikmuraan kita kapag hindi ka na nahimik, pananakot ko sa kanya. Napanguso siya, tatahimik na po. Bumaba na kami ni Travis sa kotse niya at sinalubong kami ng isang lalaki na naka-uniform. Nakasuot ito ng shade na parang nasa palabas ng Men in Black. Nagbow muna ito kay Travis saka inabot ni Travis yun susi sa kanya at umalis na ng harapan namin. Ipapark sa maayos na lugar yun sasakyan ni Manyakol. Biglang hinawakan ni Manyakol ang kamay ko at inaya ng umakyat maliit na hagdanan bago marating ang front door ng mansyon nila. May 2 maid na nasa may pintuan na nakasuot ng pangkatulong. Pero ang sosyal ng uniform nila. Parang maid sa nagko-cosplay na anime. Yumuko rin silang 2 at binuksan na iyon malaking pintuan ng front door.
Pagbukas ng front door may sumalubong sa aming nasa 20 katulong na nakahanay din sa bawat gilid. No joke. 20 talaga ang katulong na nasa harapan namin. Sabay-sabay din silang yumuko at nagbigay ng galang kay Travis. Welcome home, young master, magkakasabay nilang pagsasalita habang nayuko. Nakakaloka naman talaga, oh. Akala ko si Junpyo lang ang nakakaranas ng ganito pero hindi pala. Kahit pala sa totoong buhay may ganito at ito nga, si Travis ang living proof ng buhay ni Junpyo. Siya ang Junpyo ng totoong buhay. So ako si Jendhai? O baka naman si Chloe? Hindi ko mayali sa sarili ko na hindi mamangha sa mga gamit na nakikita ko sa loob ng mansyon nila Travis. Halatang mamahalin lahat. Ang bongga ng upuan nila sa malaking sala nila tapos yun mga painting na nasa dingding ang gaganda. Yun isang painting na nakita ko gawa ng isang kilalang international painter. Napatigil ako sa paglalakad nang makita ko ang malaking picture ng isang Diyosang babae. Ang ganda niya, pag-comment ko habang nakatitig sa larawan na nakasabit sa harapan ko. She's Jendhai mom, pagsasalita ni Travis na nasa gilid. Nanay pala ito ni Travis? Diyos ko, Lord. May ganito pala kagandang babae na nag-exist dati. Tinalo ang ganda ni Queen Cleopatra, si kahit nga pagtapatin sila ng maganda kong version, walang sinabi si Christine sa ganda ng nanay ni Travis. Napansin kong parehas ng ngiti at mga mata si Travis saka ang mama niya. Sa kanya pala namana ni Travis ang pagiging gwapo ni Manyakol. Kagandang lahi. Young master. Napatigil na lang ako sa pagsasalita nang maisumulpot sa likuran namin ni Travis. Mukhang ito ang butler ng mansyon na ito dahil iba ang suot niyang uniform kaysa dun sa mga nakita ko. Where's Trevor? Tanong ni Manyakol. Nasa kwarto niya po. Kanina pa po niya kayo hinihintay. Tumango na lang si Travis saka muli akong hinila papunta sa may malaking hagdanan. Bago pa kami tuluyang makaakyat sa 2nd floor, nakita kong ang sama ng titig sa akin nung butler. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ako o talagang ang sama ng titig sa akin noon. Nagpatuloy kami sa paglalakad ni Travis at mas lalong lumuwa ang mga mata ko sa nakikita kong gamit nila sa 2nd floor. Ang yaman at yaman pala talaga ng ulaga na Travis na to. Huminto kami sa isang kulay blue na pintuan na may nakalagay na no entry sa harapan. Sulat kamay ng isang bata. Kwarto ng kapatid mo. Yep. Isip bata, no. May ganyan-ganyan pang nalalaman, natatawang sabi ni Travis. Wow! Nagsalita ang hindi isip bata, napairap ako. Binuksan ni Travis yun pintuan at pumasok kami sa loob. Nagkalat sa kwarto ang laruan ng kapatid ni Travis. May imak sa gilid tapos may malaking bookshelf sa tabi nito. May kulay blue ring kama na nasa gitna. Nilibot namin ni Travis ang mga mata namin pero wala naman yun kapatid niya. Ilang taon na kapatid mo? Tanong ko sa kanya. Siyam years old, sagot niya saka naglakad-lakad. Trevor, where are you? Kuya's home. Biglang bumukas yun kabinet na nasa likuran ko kaya napatumba ako nang wala sa oras. Tumama ang puwetan ko sa sahig. Leche na iyan. Flat na nga puwetan ko mas lalo pang na flat. Ang malas mo naman talaga, Coco. Pagtingala ko may isang little Travis na seryosong nakatingin sa akin. Hindi yun little Travis ni Manyakol na nasa loob ng bunker niya, kundi little Travis na tao. Pinabatang version ni Travis. Seryosong-seryoso na nakatingin ito sa akin. Ito malamang ang kapatid ni Travis na Trevor ang pangalan. Who are you? Elvi, are you ugly? Didn't you know that ugly people aren't allowed in the bedroom, did you? Elvi, are you ugly? Sunod-sunod niyang tanong sa akin. Elvi, are you here? Nagulat ako sa pagsasalita ng lit Travis na to. Unang pagkikita pa lang namin nalait na ang buong pagkatao ko. Kung hindi lang to bata baka nabalian ko na to ng legs. Tumayo ako sa kapilit ng umiti Ano? Ako si Coco. Saka hindi naman ako pangit, di ba? You are ugly, sagot niya saka ako tinalukaran at tumakbo papunta kay Travis, kuya. Na-miss kita, tuwang-tuwa niya nasabi sa kayinakap si Travis ng mahigpit. I miss you too, bro. Pero wag mong laitin yang si pandan ko, okay? Girlfriend ko yan. Girlfriend mo yan, pagtuturo pa sa akin ni Trevor, but she's ugly. Hindi kayo bagay.
Todo pigil ako ng inis sa sunod-sunod na lait na natatanggap ko. Hindi ko to deserved. Natawa si Travis, she's not ugly, Trevor. Malabo na mata mo, kuya. Pangit kaya siya, pagpupumilit ni Trevor. Hindi siya pangit sa mata ko, Trev. Walang pangit na katangian si pandan ko sa mga mata ko. Ngumiti si Travis sa kasinulyapan ako, you'll understand what I'm saying when you grow up. Lapitan mo na si pandan and greet her properly. Lumingon sa akin si Trevor saka lumapit sa akin. Pandan ang pangalan mo. Ang pangit, panlalait na naman niya I am Trevor Alwin Razon niya. Nice to meet you, nilahad niya ang kamay niya at makikipag-shake hands ata. Hindi pandan ang pangalan ko. Conception pangalan ko. Adik lang yan kuya mo, okay, aabutin ko na sana ang kamay niya para makipag-shake hands, pero sa iba dumapo ang palad ni Trevor. Bakit wala kang boobs? Are you guy, sabi niya sa kapinisil pa ang dibdib ko, wala ka talagang boobs. Narinig kong natawa si Travis, ha. Napasigaw ako dahil sa pagpisil ni Trevor sa dibdib ko. Bakit? Bakit mo pinisil ang boobs ko? Bakit? Wala ka namang boobs, wala akong napaisil. Kaswal na sagot niya sa kamuling lumapit sa kuya niyang sumasakit na ang tiyan sa pagtawa. Lumapit ka nga sa akin bata ka. Kukurutin ko iyang pisngi mo. Lalapitan ko sana siya kaso bigla akong napatigil nang may magsalita mula sa pintuan. What's happening here? Nanigas ang paa ko sa boses na narinig ko. Pagsulyap ko may nakita akong isang older version ni Travis. Ito na marahil ang tatay nila Travis at Trevor. Nakakatakot siyang tumingin. Halatang strict siya at makapangyarihan. Tinitigan ako nito at parang sinuri ang buong pagkatao ko. Who's she, Travis? Lumapit sa akin si Travis, Dad, she's a she. Hindi natapos ni Travis yun sinasabi niya dahil may babaeng sumulpot sa gilid ng tatay niya. Biglang sumulpot yun babaeng mukhang anghel na nakita ko sa school nakaraan. Bakit siya andito? Anong ginagawa niya dito? Kamag-anak ba siya nila Travis? Lahat ng taong sa utak ko ay biglang nasagot ng magsalita si Travis. Gulat na gulat si Travis habang nakatitig sa babaeng may anghel na mukha. Chlo, dahan-dahan lumapit si Travis kay Chlo. What are you doing here? Nanginginig ang boses ni Travis na parang gusto niyang maiyak sa nakikita niya. I'm back, Angelo. Angelo raw. Second name basis ang tawag niya kay Travis. Ngumiti si Chlo kay Travis. Base sa ngiti na ipinakita ng babaeng may mukhang anghel na si Chlo pala. Sigurado akong bumalik siya para muling bawiin ang lalaking sinayang niya. Bumalik siya para muling bawiin ang lalaking iniwan niya. Bumalik siya para bawiin si Travis.